Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo para po muling mag-aral ng salita ng Panginoon. Time of our life. Alam niyo po, marami na tayong oras sa buhay natin. Kung titingnan natin, sumahin natin 24 hours a day. Nakaraang 2023 times 365 days. This year, times 366 days. So napakaraming oras ang binibigay sa atin ng Diyos. Bawat paggising sa umaga, oras tumatakbo. Panahon natin, sinasabi natin, napakabilis ng panahon, napakabilis ng oras. Kapag may nakikita tayong, ang bilis naman ng panahon, parang kailan lang. Ganon ang nararamdaman natin at ating nakikita. Ngunit, ano nga ba ang oras sa buhay natin? Ano nga ba ang halaga ng oras sa buhay natin? Paano ba natin ginugugol ang oras sa buhay natin? Saan ba natin mas maraming oras binibigay ang ating buhay? Kaya po, dito po alam natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, binanggit po ang time. There is time for everything. Alam po natin lahat yan. Time is a concept that is unique to man. So talaga pong kakaiba ang oras. But God is not constrained by time. Hindi po saklaw ng oras ang Panginoon Diyos. Bakit po? Ito po ang naating naalala. Datapwat wag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito. So pinapaalala sa atin ni Pedro ang isang bagay na ito. Ano ba itong bagay na ito? Sabi niya na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. So, 1,000 taon. Ilang taon ka na nabubuhay sa mundong ito? Aabot ka ba ng 1,000? So kung dinilin na natin dito, pinapaliwanag ni Pedro dito, God is not constrained by time. Why? God is time. God created time. Siya ang gumawa ng oras. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So, napakahalaga maunawaan natin ang oras. Sa tao, limited. Sabi ko nga kanina sa kausap ko kaninang umaga, ang buhay natin lagi, it's a matter of life and death. Every day, bawat oras natin, it's a matter of life and death. Bawat hakbang, bawat kilot natin, hindi natin alam kung kailan matatapos ang oras natin sa mundong ito. We are not going to live forever. And this is the reality. Ito ang katotohanan. But sometimes, hindi natin binibigyan ng pansin. Hindi po ba? Hindi nga tayo nagpapasalamat, tayo nananalangin. Hindi po ba? Kaya po, dito natin, sabi nga ni David, sabi niya, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, 70 years. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, 80 years. Gayunmay, ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. So time, madaling napapawi. Kapag mayroong ka nagawa, mamaya wala na. Kung titingnan natin. So katulad ng sinabi ni Santiago sa atin, life is just like a vapor. Pag ito nasilagan, nagdiwanagan, mawawala na. Isang hamog lang tayo. Isang bulaklak lang tayo ng damo. Pag nahaminan, wala na. So kung titingnan natin, paano ko gugugulin ang oras sa aking buhay? Yan na natin mga kapatid. So, ayaw nating sayangin ang oras eh. Mahalaga ang bawat oras. Naalala ko ang isang kwento. 2 ibon na nasa sanga. Sabi nung 2 ibon, bakit ang tao parang walang kapaguran, parang walang kapahingahan? Sabi niya, sabi ng isang ibon, ang tao kasi nagmamadali lagi at nag-aalala. Tignan niyo po. So, we need to use it wisely. Kapagkat hindi mo na maibabalik pa. Hindi mo na maibabalik pa kung ano yung nangyari kahapon. Kung ano yung nagawa mo kahapon, hindi mo na maibabalik pa yan. Alaala na lang yan. Ephesians chapter 5 verse 15 up to 16 ang sinabi po dito.
mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. So, sinasabihan tayo ni Pablo, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na lumakad daw tayo. Bakit tayo pinag-iingat habang tayo ay lumalakad? Sabi niyo doon, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Katulad na nabanggit ko sa kanina, as I have mentioned earlier, life is sabi niya, is a matter of life and death. Buhay o kamatayan. Napakahalaga ng oras. Sa mga businessman, mahalagang oras. Sa bawat isang mahalagang oras. So, mahalaga ang oras. Lagi natin binibigyan ito ng kahalagahan. Mga bagay na ganoon. Pero may sinasabi sa atin ang Panginoon dito, huwag daw tayong lumakad ng gaya ng mga mangmang. What does it mean by God? Saying that we must not walk like a fool. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi kasi natin pinahalaga ng oras natin, more on, ang oras natin nasa material na bagay, pera, puro itong iniisip natin lahat. Nag-worry tayo sa ganito, ganyan. So, kaya sinabi niya, kundi gaya ng marunong. Ano yung marurunong? Itong marurunong na sinasabi, katulad ng sinasabi, pinag-aral sa Proverbs, di ba? Ito yung merong wisdom. Tingnan niyo po. Knowledge is different from wisdom. So, wisdom from above, sabi ng Panginoon. Whoever lack you wisdom, ask God in prayer. So, wisdom from above. Karunungan mula sa langit. But what is karunungan mula sa langit? Ito ang salita ng Panginoon. Yan ang karunungan mula sa langit. At yan ang ating Biblia na hinahawakan sa ngayon. Sabi niya na inyong samantalahin ang panahon. See why Paul is telling to the Ephesian Christian that samantalahin nyo ang oras na ito. Samantalahin yung oras. Sabi niya, kapagkat ang mga araw ay masasama. And that is the point. So, samantalahin natin. Kasapagkat masasama ang araw. So, hindi mo alam, ikaw ay magkakasala, ikaw ay ganito mga gawin. So, samantalahin mo habang may oras ka pa. Paano sasamantalahin? Saan mo sasamantalahin po ito? Sasamantalahin natin ito sa piling ng Diyos. Tingnan niyo po. Diba? So, habang may Diyos, habang tayo po ay buhay pa, samantalahin natin itong mga sinasabi. Kasi sinabi niya, no, lumakad ka ng gaya ng marurunong. No, tatlong basic. 3 basic period of time in our life. What are those? Alam niyo lahat yan, mga kapatid. So, unang-una, ano yun? Tanong natin, past, nakalipas. Pangalawa, sa ngayon, present. At ang pangatlo, future, kinabukasan. So, past, present, and future. Pinag-aaralan natin sa wikang English, past tense, present tense, future tense. Pinag-aaralan natin yan. So, 3 basic period of time in our life. Sa buhay natin, meron po yan. So, ito makikita natin, maunawaan natin no, how we make use of these periods of time can help or hinder as a Christian. As a Christian. Meaning, as a servant of God. Christians are all servants of God. Are all ministers of God. Yan po, are all workers of God. Just like Paul told us, we are co-workers of Christ. So, every Christian are workers of Christ. So, how we make use of these periods of time? Being a Christian. So, tonight, tingnan natin, past, nakaraan. Ito ay nagiging sagabal kung we focus on what we had before being a Christian. Ayan. Nagiging sagabal daw po ito. No? Kapag tayo po ay tumanaw, lumingon sa mga bagay na hindi pa tayo dating Kristiyano. Yun. Hindi pa tayo Kristiyano that time. So, muli tayong bumabalik doon. Kaya ito ay nagiging sagabal sa atin na po na binabanggit diyan. Okay. So, kung titingnan natin, if we are looking back, we are showing that we still value the things of this world. Hindi nyo po, kung patuloy tayong mamumuhay sa nakaraan natin, para bang
pinahalagahan pa natin yung mga bagay na nasa mundo. Kasi makamundo tayo ng araw eh. Sabi nga ng isang kausap ko kanina, pinananalangin ako, Brother Danny, sabi niya, nabuhayin ako ni God. So binuhay na tayo eh. So bakit ka pa mamumuhay sa dati mong kamatayan? Diba? So dito sa Genesis chapter 19, mabasahin natin. Sa wikang English po ang hawak ko ngayon. Sa Genesis chapter 19, ano po, meron pong pangyayari dito. Ito natin, sa verse 17 po. Ayan. Ang sabi dito, no, alam natin lahat to, ito yung mga asawa ni Lot. Okay? And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for your life. Tumakas na kayo sa buhay ninyo. Look not behind the, wag kayong titingin sa likod, sabi niya. Ano po? Sabi doon. Tapos sabi niya, neither stay thou in all the plain. O manatili kayo sa lapag, sa parang. Escape to the mountain. Bakit sila pinatataas? Lest thou be consumed. Baka kayo magunaw. Ano? Dahil gugunawin na doon ang Sodom and Gomorrah. And in verse 26, sinabi niya dito, alam natin lahat ito nangyari, alam natin istorya ito eh. Pero, i-repress natin, try to repress the oras ng buhay natin. Okay? But his wife looked back from behind him and he became a pillar of salt. So, namatay po siya at naging siyang bugkos ng asin. Natunaw po ang asawa ni Lot. So, ano ang pinapahiwatig sa atin? Ano ang pinahiwatig ng Diyos sa istorya ng Sodom and Gomorrah? Ano po? Ang pinahiwatig doon, ang mga material na bagay na iniwan mo na. Huwag mo na siyang alalahanin pa. Huwag ka na mag-alala doon. Wala na yun eh. Ang isipin mo, yung paglakad mo ngayon, sabi nga, di ba, focus ka, do not look back. That is the meaning of focus. Di ba, naalala ko yung preaching ng linggo. Focus on Jesus. The moment you focus sa tao, sa pera, sa bagay, you will just be disappointed. Madi-disappoint ka na, but focusing on God, you will never experience disappointment. Kaya sabi niya, umakyat kayo doon sa taas. Sabi niya, okay manatili sa parang. So kung titingnan natin, no, napakahalaga, ito ay magiging sagabal sa ating kaligtasan. Kapag tayo patuloy na bumabalik-balik sa mga ginawa nating kasalanan at kamalian. Kaya ang ibig sabihin doon, huwag mo nang balikan pa yung mga kasalanan mo. No? If we look back, we are not focused on God. Yun po ang katotohanan eh. No? Kasi mawawala yung focus mo eh. Naalala po ba ninyo? Si Pedro, nung lumakad sa dagat, di ba? Instead na mag-look ay kay Kristo, natakot siya at tumingin sa likod dahil sa mangyayaring malakas na hangin at uulan o bagyuhan. But dito rin po sa Luke chapter 9:62 may sinabi din po ang Panginoong Hesus. Ayan. Datapwat sinabi sa kanya ni Hesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod. Bakit kaya? Naalala ko nung ako ay mga bata pa, nasubukan ko mag-araro sa probinsya. Doon sa may Santo Tomas, Pangasinan. Nag-araro kami, no? Tingin ka, kailangan hawakan mo mabuti, dire-diretso ka lang ang pag-araro. Hawak-hawak mo gano'n habang yung kalabaw ay umihila. So, para diretso. So, hindi ka pwedeng dumingon sa likod dahil mababaluktot ka. Hindi mo makikita ang daan. So, mamamali ka. Kaya ito magiging ganun kapag tayo tumingin sa likod, ay mababaluktot ang daan mo patungong langit. Mawawala ang focus. Ano sabi ni Kristo? I am the way. Ako yung daan eh. So pag hindi ka tumingin sa akin, mawawala ka, maliligaw ka ng landas. And this is the reason of many Christians today. They don't focus on Jesus. Kaya naliligaw ng landas. Naiiba. So pag siyempre, focus kay Kristo, bilang umiba ka. So, pareho lang naman pala ito. Pareho lang naman pala itong ginagawa dito. Pareho lang church eh. Pareho lang po ito. Ito, yun na nangyayari. So, aalis ka sa tamang daan. Yan niyo po. Di ba? So, there's only one way. Tapos, pag may narinig ka na ganito, masasaktan tayo. Yun po ang katotohanan. Kapag araro ka at tumingin ka sa likod, madadapa ka, masasaktan ka. Yun ang katotohanan. That is the reality of life. The time of our life.
Kung titingnan natin, di ba? Yung binabanggit doon. So, ano bang pelikula yun sa may Egypt sila, yung mayroong oras, binalikan nila, pero meron silang, nakalimutan ko na sa ilalim, no? Yung si Ben Kingsley ang artista, nakalimutan ko ng title nun, no? Yung time. So, kung titingnan natin, dito, ay, karapat dapat sa kaharian. Kaya sabi nyo, kaya sinabi ni Kristo, no? At lumiling man sa likod, ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Walang tao. Hindi ka magiging karapat dapat. Kasi nga, maliligaw ka na eh. Kaya sabi nga, focus on Jesus. Lulubog ka, katulad ni Pedro. So, yun po ang nangyayari, kaya lumulubog ka eh. Di ba? So, yun po ang nangyayari. So, we cannot move beyond mistake. Anong title niyan? O yun, oo, sinabi ni Danieli. So, we cannot move beyond mistakes we have made. Kung ano yung mga nagawa mong mistake na, huwag mo nang nilingunin pa yun. Parang sinasabi ng Panginoon Diyos, di ba? Pinatawad ng ite eh. Wala ka ng kasalanan pa. So, bakit mo pababalikan yun? Di ba? Titignan natin. Kaya sabi niya, God can and will forgive us if we repent and are obedient. So, nasa tama ka na eh. Nag-aaral ka na. Focus ka lang kay Kristo. Napatawad ka na eh. Di ba? So, sasayangin mo ba ang kapatawaran? Although ang Panginoon Diyos hindi nag-aalala ng kapatawaran niya. Sabi nga niya, your sins will remember no more. Di ba? Wala na maalala ang Panginoon ng kasalanan mo. Pero binalikan mo, ikaw ang umalala. Inalala mo muli kasalanan mo at binalikan mo ulit. Para tayong baboy. Ang sabi di ba ni Pedro? Para kang baboy, pagkatapos maligo, di ba? Muling babalik sa putikan. Di ba? Para daw aso, pagkatapos isinuka, muli mong babalikan at kakainin. So, kinumpara ni Pedro sa baboy at aso ang mga bumabalik sa mga kasalanan. Katulad ng isang kwentong ito sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5. Most of all, alam natin kung ano ito. Ano natin? Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya ay nakatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapot kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis at siya yumaon at nagbigti. Pansinin niyo po mabuti. Although Judas is a part of the history ng kaligtasan natin. Pero kung titignan mo, he has a choice. If Judas will just remember that God, whatever sin that we committed, anuman ang kasalanang nagawa natin, mapapatawad po tayo. Ano po ba? Ano man ang kasalanan mo, mapapatawad tayo ng Panginoon Diyos. Si Judas, mapapatawad po siya ng Panginoon. Kung siya lamang po ay taos puso na nagsisi nga siya. Pero ano ginawa niya? Hindi pa rin niya sinunod ang mga tinuro sa kanya ng Panginoon. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Hindi po. So, sayang ang oras ni Judas na kasama ang Panginoong Hesus. Ngayon din po, huwag nating sayangin ang oras habang kasama natin ang Panginoong Hesus. Ayan. So, kung titingnan natin, hindi po, na binabanggit. So, ang mga sagabal sa mga nakaraan, we cannot forgive others of past mistake. Kapag tayo tumitingin sa kasalanan ng iba na nakagawa sa atin, lagi natin binabalikan, hindi ka makakatututo magpatawad eh. Tandaan niyo po sinabi ng Panginoon, pag tayo hindi marunong magpatawad, hindi rin tayo mapapatawad ng Panginoon Diyos. Para bang sinasabi natin, tao lang tayo. Oo, tao nga tayo. But you can forgive. And you can forget. Just like God. Forgive and forget si God eh. Di ba? Kung ang Panginoon, hindi niya nakalimutan ng kasalanan natin, ay walang maliligtas sa atin. Di ba? Katulad ng tinuro ng linggo sa atin ng preacher natin. Di ba? Taon-taon, bawat araw-araw, nag-o-offer ka, tinatakpan lang ang kasalanan natin. That was nasa book ng Hebrews. Kung pag-aaral natin, Hebrews 9, 10, 11, and 12. Yan po chapter na yan. Makikita niyo po about old law
and the new law. So, we cannot forgive others of past mistake. Yun ang magiging sagabal sa pagpapatawad natin kapag tayo tumitingin sa mga mali na nagawa na sa atin. Sabi natin, mahirap magpatawad. Totoo po yun. Hindi naman tayo ipokrito. Mahirap magpatawad lalo na pag grabe ang kasalanan na nagawa sa atin. Pero, we must overcome it. And, we can overcome it. Why? We have the power of the Holy Spirit in our life. Romans chapter 8, di ba? And 1 Corinthians chapter 3, that you know that your body is the temple of the Holy Spirit. See, the Holy Spirit is with us. So we have the power. So we have the power to overcome those kind of sin na nagawa sa atin ng ating kapwa. Because why? When you focus to Jesus, yun po, yung oras mo, inaalagaan mo, inahawakan mo yung oras mo. Mahalagang oras eh. Sabi ko nga, it's a matter of life and death ang buhay natin. Di ba? So, paano kung mamatay ka na may tanim kang galit? Ang sabi ng Diyos, di ba? Hindi ka mapapatawad. Dahil hindi ka marunong mapatawad. Sapagkat kung ipinatawad ninyo sa mga taong kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Malinaw at malinaw ang sinasabi sa atin. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga taong kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya pala doon sa Matthew chapter 18, sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? No? Iwan mo muna yung hain mo. Bumunta ka doon sa taong ito, makipag-reconcile ka. So, sinasabi doon sa atin ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin pa yung mga kasalanan niya. Hayaan mo na yun. Patawarin mo na at makipagkasundo ka doon. Teka, parang ang hirap makipagkasundo. Ano po? Katulad na alala ko nung mga bagong preacher ako, mga bagong taon ako lang, ang isang example ko, although isa hypothetical, no, na mangyayari na, halimbawa, kapitbahay mo, pinatay ang magulang mo, pinugutan niya ng ulo sa harap mo pa, tapos, no, nakulong, nakalaya pa, tatawan-tawanan ka pa, parang ang hirap noon po. Hindi naman po mangyayari yon. No, kaya nga sabi ko hypothetical na situation po doon. Hindi po mangyayari sa buhay natin. Pero sabi nga nung isa, tanong sa akin, paano po kung tunay na mangyari? Yung tunay na mangyari, pray for wisdom. Sabi ko sa kanya. Yun sabi ng Panginoon, di ba? If you lack wisdom, pray. Yan ang malinaw na sinasabi sa atin ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, hawakan natin yung oras natin, huwag natin tingnan yung mga nakaraan pa. Kapag tinignan mo yung mga nakaraan ng mga kasalanan na nagawa sa'yo, talagang hindi ka maka-move on. Kaya nga may salita, move on na tayo. Hindi ba? Move on na, tapos na yun eh. Yun yung binabanggit. Nakaraan at nakarampas is past. Regardless of how many times they make those mistakes. Yan po yung sinabi sa Matthew 18:21. No? Ngayon, anong benefit ng past? Yun po. It reminds us of what God has done for us. Yun ang kagandahan naman po noon. No, yung mga nakaraang buhay mo, na sobrang sama mo, kasala ka, maalala mo naman, napatawad ako ng Diyos. Tama po, di ba? Napatawad tayo ng Panginoon Diyos. Ayan. So we need to focus on all that He has done. Lahat ng ginawa ng Panginoon, yun ang tingnan natin. Hindi yung ginawa sa'yo ng tao. Hindi yun eh. At the moment na ginawa, tinitingnan mo yung mga ginawa sa'yo ng tao, mga bagay na iniwan mong kasalanan, binabalikan mo, you cannot move on. Hindi ka tayo pwede mag-move. Kaya sinasabi niya rito, no, you need to focus. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa akin noong nakaraan? Ako ay muli niyang hinila, pataas. Ako ay binuhay muli ng Diyos. Dapat yun natin lagi naalala ko. We always remember those things that na tayo ay niligtas ng Panginoong Diyos. Diba? Katulad ako, example ko po. Diba? Muli akong nilutang ng Diyos ng panahon ng undoy. Naalala ko po, buntis ang sawa kong si Aileen, ano po, at lumubog na ako talaga sa undoy. Lubog na po ang mga bahay. Diba? At lumubog ako, I am so blessed. Ano po, meron akong hawak na yung water jug at yun ang nawakan ko. And at the same time, may natungtungan po ako na isang bakal siguro yun, hindi ko alam, natusok pa yung pa ako eh. So, I was so blessed. Naalala ko lagi yun. What the beautiful thing that God has done to me. Why God saves me at that time? Bakit ako niligtas ng Panginoon doon? Kaya alam ko, mahalagang oras. Kaya po, ang inyong lingkod, patuloy po ang tuturo ng Biblia eh. Kahit sa edad ko na ito, patuloy po kumikilos, yun po, mga bagay na gaya mahalaga po ang oras.
Patuloy po ako nagpapaalala sa mga kapatid, ganito, dapat ganito. Ang mga kapatid, huwag niyo po nga na, di ba, wala po akong sawa mag-send ng mga Bible verses. Why? Mahalaga po ang oras sa piling ng Panginoon Diyos. Huwag nating aksayahin ito habang ang Panginoon ay yakap pa tayo. Huwag tayong kakalag. Ayan. Tingnan niyo po sinabi sa Psalm chapter 105 verse 4 and 5. Basahin po natin ha. Awit, Psalm chapter 105. Samahan niyo po ako. May mga Bible app po kayo. You can open it. Or Bible na ganito. 105 verse 4 and 5. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Tingnan niyo po. Hanapin mo na ang Panginoon hanggat may oras pa. Ano po? At ang kanyang lakas. At ang kanyang muka. Sabi niya, evermore. Ano ibig sabihin ng evermore? Tuloy-tuloy. And then, sabi niya po, remember His marvelous work that He hath done. Kanino? Ginawa niya sa mundong ito. Ginawa niya sa buhay natin. Ayan. His wonders and the judgment of His mouth. Alalahanin natin yun. Without the word of God, no, kanya-kanyang buhay tayo mangyayari. Di ba? So, we need to remember that He has given us a hope of salvation. Ayan. In Luke chapter 22 verse 19 to 20. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. Ito, verse na to, madalas ninyong naririnig. Kung naikinig talaga kayo sa Lord's Supper. Kaya sabi, di ba, ang Lord's Supper ay alalahanin. No po, pero maraming Kristiyano, basta subo na lang, inom na lang, hindi inaalala ang kagandang na ginawa sa atin ng Diyos nang ibinigay niya ang bugtong niyang anak. That way, Lord's Supper during worship every first day of the week is very important po yan. Ano po, kailangan po natin maalala po ang kaligtasan natin. That way, alalahanin natin to eh. Ito yung mga magandang ginawa ng Diyos na nakaraan eh, on the past. Kaya sabi niya, the benefits of the past. Yun po, binigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya the moment po na mag-take kayo ng Lord's Supper, always think how Jesus saves you. Sipin po ninyo. Hindi yung mga bagay-bagay na buha tayo tapos kikwentuhan ka agad. Di ba? Pag inom ng cup, okay na agad. Di ba? Nagpe-Facebook pa habang nag-worship. Lord's Supper na po yun. So yun po yung mga bagay na gano'n. Hindi mo na inaalala. Mahalaga po ang oras. Nung gayon din naman ang saro, ayan, alam natin lahat yan. Ano po? So, kung titingnan natin ngayon po, we learn from our experiences. Totoo po yun eh. Di ba? Dapat po yung mga naging tryout natin, yun ang maging tungtungan natin, yun ang magtuturo sa atin ng tama ang gagawin natin. Trials and tribulation help us grow spiritually. Naniniwala po ba kayo dyan? Di ba? Totoo po yun. Dito katitibay eh. Kapag may mga problema, pag subok, di ba? Subok na ng panahon. Tayo po yun. Kung tayo po ay nakakokus sa Diyos at pinahalagaan ang bawat oras sa ating buhay. In Romans chapter 5 verse 3 and 4, ano po sinabi? At hindi lamang gayon, kundi naman nangagalak tayo sa ating mga kapigatian, na lamang ang kapigatian ay gumagawa ng katigaan. Tingnan niyo po, so for the past trials of our life, dito po ang sinasabi ng Panginoon, we must always rejoice. Sabi nga ni Pablo, rejoice, and again, I say rejoice. Why God is telling us that we need to rejoice? Because if we continue to dwell on sa problema natin, manatili sa problema natin, para ka nang pinagsaan ng mundo, walang mangyayari sa atin. Kaya smile, rejoice, and focus on God, and take yung oras sa buhay mo. Na mahalagang oras, itong gamitin mo ngayon upang ikaw ay umahon muli. Ayan. Kaya sabi niya dito, gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan na pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang ganda po no, ng sinasabi po ng Pablo sa mga taga-Roma. Ayan. So, sa present naman, ano magiging sagabal naman sa panahon natin ngayon? Sa panahon natin ngayon, kapag tayo daw po ay nagpupuko sa kamunduhan. Kamunduhan. Sabi ko kanina sa kausap kong dalawa, po, ang technology natin nag-upgrade.
ang mundo nag-upgrade. In the same way, Satan upgraded also. No? Kaya sinabi sa atin sa Roman 12, di ba? Do not conform any longer to the pattern of this world. So, nagiging pattern po ito eh. At yung pattern ng mundo habang nag-to, lumalago din ang kasamaan. Yan po, kaya sinasabi sa atin, we must not focus on worldly desire, no? Nothing can be more important to us than God. Totoo po ba yan? Hindi ba? Ano mas mahalaga sa buhay? Kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay? Alala niyo po yung Bible verse ko? Kaya mo bang iwan ang lahat ng bagay alang-alang sa Diyos? Marami tayo nag-amen, marami opo. Now, let's do it. 2023, just pass. Tapos na yon. Focus on Jesus. Take hold on the time of your life. Ang buhay mo ngayon, panghawakan mo. Lagi kong sinasabi kay Aileen pag nagdadrive si Aileen, sabi ko, ang malaga, ingatan mo ang buhay mo. Huwag mong pansinin yung nasa kaliwa at kanan, basta focus ka sa driving mo. But sometimes, titingin ka sa kaliwa, titingin ka sa kanan, baka nandoon ang kasalanan sumasabit sa buhay mo. See, yun po yun. Kaya focus lang tayo. No? Straight way. The moment na mag-curve ka, baka ka masabit, baka mabangga. Yan. Yan po yung sinasabi natin. No po? Titin na natin. Kaya po sa Luke chapter 18, verse 22 to 23. Basahin natin. Okay, Luke chapter 18. Samahan niyo po ako mga kapatid. Ayan. Ano po? May oras pa tayo. Mayroon mahaba pa oras natin. Luke 18, 22 and 23. Now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lacketh thou one thing. Kulang ka ng isang bagay. Ngayon, tanongin natin, brad, mga kapatid na nanonood ngayon, ano ang kulang sa'yo? Ano ang kulang? Alam mo kung anong kulang. Ayan, no? Sabi niya dito, sell all that thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. Hindi sinasabi ng Panginoon na ibenta mo bahay mo at lupa. Magsasakyan mo din sinasabi ng Panginoon yan. Ang sinasabi ng Panginoon dito, no, bigyan mo ng halaga ang pag-impok ng yaman sa langit. And what are those? Yung mga bagay na ito, huwag ka mag-focus sa kamunduhan, kundi i-focus mo spiritual. If you have financially stable and meron kang bagay na itulong mo yan. Di ba? Kundi niyo po. See, may maraming utos sa Biblia sa atin yan. Kung ano yung dapat, ibigay mo yan. Kung titignan natin, na po, itulong mo. Mga tumutulong sa mga mahihirap, nasa Proverbs, marami, na po, itulong natin yan. Huwag natin masyadong pahalagahan yung salapi. Na po, di ba? Although, yes, totoo, mahalaga po ang pera. Kailangan na sa mundo yan. Pero if we continue to dwell on money, kaya sinabi ng Diyos money is the root of all evil. Because of money, kinawawala ang focus natin. At lahat ng oras natin ay napupunta sa pera. Instead na po yung pera, ay dapat magamit natin sa oras para sa Panginoon. Ayan po ang nangyayari. Ano po? So, and when he heard this, he was very sorrowful. Nalungkot po yung mayaman eh. Yun po nangyayari sa ating lahat eh. Ito yung nagiging hindrance sa atin eh. Ano po? Di ba? So, tandaan nyo po, lalo pag araw ng linggo. Di ba? No, may mga utos ang Panginoon sa atin. Baka malungkot ka sa darating na panahon. See? Huwag tayo mag-focus sa kamunduhan. The moment na focus ka sa kamunduhan, inuuna mo ang ibang bagay sa pagsamba, inuuna mo ang pagpalakwatsa, pamamasyal, pag-swimming, paglalaba, anumang bagay na yan sa Panginoon Diyos. Wala kang oras magsamba, baka malungkot ka sa darating na panahon. At doon ka iiyak. Alam mo na yon kung saan. Okay? So we can serve God and the world. You cannot serve God and mammon at the same time. Kaya sabi nga, hindi pwede. Kaya po, there is time for everything. Sabi po kanina, di ba sa Ecclesiastes chapter 3, there is time for everything. Yun po ang ating pinaka-scripture sa gabing ito. There is time for everything. Yan, kulitin na natin. Yan ang sinabi dito, basahin ko lang po natin. No, para po makita ulit natin. Binanggit dito. Naalala ko, tinuro din to ni kapatid na Elmir sa Ison. To everything, there is a season. Bawat panahon, bawat bagay ay may panahon. So, panahon. Bigyan mo ng panahon ang paglingkod sa Diyos. May panahon diyan. So, panahon para sa God, leave it to the Lord. Ayan, yung binabanggit. So, we get caught up in the cares of the world. Nandito po naging din. Nandiyan tayo nadadala po ng cares of the world.
Satan tried to use cares as a distraction. Sabi ko kanina, di ba, nag-a-upgrade din yan eh. Kung ano yung nangyayari sa mundo, yun ang ginagamit ng Diablo para ma-distract ka eh. So that yung focus mo ay mawala. So if we become distracted, we can be unprepared for judgment. So wala na yung oras mo sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya po dapat, sabi mo, time is very important. No? Pahalagaan mo ang oras sa buhay mo dahil pagdating ni Kristo, we don't know what time is it. Hindi natin alam kung anong oras dating ang Panginoon. Kaya magbantay tayo, magman tayo, bigyan natin ng oras ito. Bigyan mo ito. In short, bigyan natin ng oras ang para sa Panginoon Diyos. As much as possible. Give your life to God 24/7. What does it mean? Hindi po ibig sabihin na randok ka sa may bahay, sambahan, naglilingkod 24/7. Hindi po ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po ng pagbibigay ng buhay mo sa Panginoon 24/7, patuloy tayong gumagawa ng kabutihan, nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Yan po yun. No? O mahalaga po ang trabaho, mahalaga mga negosyo natin, pero po baka nagugul lahat ang oras mo dyan. Huwag mong igugol ang oras mo sa lahat ng sa mga negosyo. Igugol mo naman ang ibang oras mo para sa Panginoon Diyos. Ayan. No? Sa ngayon, kung dito natin, we focus on spiritual things. Yan naman po ang benefit natin. Inibigyan tayo ng panahon ng Diyos. God is giving a time. God is giving a time to replenish our life. God is giving us a time to repent. God is giving us a time to be more closer to Him. Binibigyan tayo ng panahon ng Diyos eh. Diba? Diba? Kaya nga nabigyan siya ng isang araw eh. Linggo eh. Dito kayo. Diba? Sabi niya, mag-assemble kayo. The fellowship. Yun ang oras eh. Kaya sabi niya, do not forsake the assembly of God. So that is the time of all of us being with the Lord. Sama-sama. Yes, individually. Dapat nasa Panginoon tayo lagi. Okay? Yan po. Basahin natin to ha. Spiritual things must be more important than things of this world. Do you believe that? Naniniwala po kayo mga kapatid na nandyan? Ano po? Naniniwala po ba kayo na mas mahalaga ang mga spiritual na bagay kaysa sa mga bagay na nasa mundo? Yan. Kung di ka po naniniwala, may problema. Ano po? Kung di ka naniniwala mas mahalaga ang spiritual, huwag sabihin, pare-pareho lang naman tayo. Pare-pareho lang naman tayo ng Panginoon. Pare-pareho lang tayo ng sinasamba. Pare-pareho lang tayo ng iglesia. Pareho lang tayo ng pinaniniwalaan. Mali po yun. Hindi po. Isa lang dapat. Hindi tayo pwedeng pare-pareho. Although we must be united. Pareho lang naman kami ng church eh. Iba lang kami ng pangalan. Diba? Wala namang problema sa pangalan natin. Basta pangalan natin is biblical. At basta ang ginagawa mo ay ayon sa Biblia. Yan po yun. Diba? Hindi pwede. Pareho lang naman eh. Diba? So yun po yung nangyayari sa buhay natin lahat. I hope you understand what I'm saying. No, our salvation need to be our primary focus. Seek you for the kingdom of God. Seek you for the kingdom of God. Ang linaw, hanapin mo, unahin mo ang kaharian ng Diyos. At kasunod yan, ito yung present natin eh. If you want to have a peaceful life, if you want to be a prosper na, dito, umundad ang buhay mo, no, prosperity, if you want to have a loving life, ayan, if you want to have tinatabi natin na praising life, ayan, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Panginoon. Bakit? Yan bakit na sinasabi? And all these things shall be added unto you. Do you believe that? Naniniwala po kayo? Totoo po yun. Magiging mapayapa ang buhay mo. Although may tribulation, may trial, may problema tayo sa buhay natin, we are always facing for another trials, problem sa buhay natin. Every day of our life, tuwing darating ang araw, meron tayong lahat ganyan. Kaya nga lagi ko sinasabi, no, mag-ingat tayo kasama ng Panginoon. Because kung kahit na mag-iingat ka ngayon at wala sa iyong Panginoon, there is a danger. May delikado. Okay? So yan po, makita natin. No? Kinabukasan, anong magiging sagabal dito? We forget that tomorrow is not certain. Yun! Nakakalimutan natin eh. No? No, nag-worry tayo sa mga bagay-bagay. Ano ba yung susuot ko? Anong kakainin ko? No, because of that, yung buhay natin nag-dwell na doon eh. No, do not worry. Basta kumilos ka lang. Ano po? Kasi meron naman hindi nag-worry pero hindi naman kumikilos. The moment you don't work, the moment you don't move, then worry is there.
magde-depress ka, mag-worry ka, mag-aalala kasi hindi ka kumikilos eh. Kaya sabi nga, di ba, kumilos kang sa kaharian ng Diyos, kumilos kang kasama ng Panginoon, then tinan mo po, mawawala ang worry mo. How to remove worry? How to remove depression? It's only on focusing on God and only how to take care of your time of your life. Paano mo pinanghawak ang oras mo sa buhay na ito? At the moment po na ang oras mo ay nasa problema, the moment ang oras mo ay nasa kalungkutan, the moment ang oras mo ay nandito, ay babagsak sa iyo ang oras ng depression. The time of depression ay babagsak sa buhay mo. But, kung ang oras ng buhay mo ay nasa Panginoon Diyos, ang oras ng buhay mo ay nasa kaligayahan, nasa paglilingkod, ay gaganda ang oras mo sa buhay mo. Bawat, kaya po, alam mo, kami po napakapalad namin sa tutorial center. Kasi yung oras namin sa mga bata, nakakainganyo po eh. Ang sarap po ng feeling na makita yung mga bata, yayakapin ka ng mga bata, at nakakabata nga po eh. Kaya sinabi ko sa isang kaibigan ko, age is just a number. Yun po. At kung nasa bata ka, ay parang bata ka rin, hindi ka tatanda. Eh, no? Yun po napakaganda eh. No? Makikita mo yung kasama niyo sa tutorial center. Kaya po, if you are in the congregation, try to have this tutorial center. Tuturo kayo ng mga bata, marami. Maging active kayo dyan, babae o lalaki, tinan niyo po. Napakasarap po ng feel. And then, magpakain kayo ng mga bata lagi. Feeding program sa mga children. And you will see when a kid or a child is smile with you, thank you. Di ba? No, say thank you God, thank you God. How? Tinan mo po yung feeling na yun. At yung worry, mawawala. Kasi yung oras mo, iginugol mo dito. Ayan, ano po? See, can't get caught up in the things that don't matter. Ayan, yun po nangyayari. No, hindi ka na ano ba sinabi? Luke 12:20-21, basahin natin. Luke 12:20-21, basahin muli natin ang Biblia. Samahan niyo po muli ako, meron pa tayong oras naman po, mahaba pa. Okay? Luke 12:20-21, ano sinabi niya ulit? Basahin natin. But God said unto him, ikaw nangangal, ngayong gabing ito, ang iyong kaluluwa, sabi niya, shall be required of thee. Then, who shall those things be which thou hast provided? So, yung mga inipon mo, sino maikinabang ngayon? Kaya po, binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos, then tumulong ka. Nakita mo, feeding program kailangan ng iglesia, tumulong po tayo. At dito po, yung worry mo mawawala eh. Hindi po, yung depression mo mawawala. Move, wala, go, join with us. Tama kayo, halika, pakain tayo ng bata. Brother Danny, kailangan po pakain. Kailangan po tayo magdi-discipline ng track. Gusto ko po masama dyan. Kaya mo, mawawala yung worry mo. Kasi you make busy. Ano po, alam nyo po, itong ginawa ko sa buhay ko nung araw when I feel depression. That was way back 2001. Something like that. Ano po, 2000. I make my life busy. No? Para po hindi ako mag-worry, hindi ako mangamba. Alam naman po ninyo nangyari sa buhay ko noon. Di ba? Naramdaman ko depression. Naramdaman ko po yan. Kasi po yun na sa mundo. Pero because of this, no po, mga bagay na yan, naka-caught up ako eh. Pero with you dwell, so, kinabukasan, you can get caught up in things that don't matter. Ayan. Yun yung binabanggit. Kaya sabi ng Panginoon, so, is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Magpayaman tayo. Kaya sabi ng Panginoon, magpayaman tayo. Sa nino? Sa Kanya. Magpayaman tayo sa Panginoon Diyos. Ayan. Ano po? Huwag niyo kakalimutan ng Panginoon Diyos. Sa bawat oras ng buhay natin. Kaya kaya sabi ko, title lang natin, oras sa buhay. No? Bawat oras sa buhay, dapat nandyan lagi ang Panginoon Diyos. Need to prepare while we have the chance. Habang may buhay pa, maganda po tayo. Habang may oras ka pa sa mundong ito. Ilang oras pa kaya itatagal mo sa mundong ito? As for me, I'm already, this coming October, I'm already 64. 10 years from now, I will be 74. And another 10 years from now, I will be 84. And another 10 years from now, I will be 94. Oh, wow. My dad is 94 years old. Yun po. So, may oras pa. Kaya po yung mga lagang oras, yung kapatid ko, binibigay niya yung magandang oras para sa tatay dahil may oras pa eh. Yun po. Kaya po samantalayan natin ang oras. Mga bata, ngayon, may oras pa, kapiling ninyo mga magulang ninyo.
Mahalin ninyo ang magulang ninyo. Yakapin ninyo ang mga magulang ninyo. Sabihin nyo lagi siya ng I love you. Huwag naman napipilitan. Yung oras mo, igugol mo sa magulang mo. Dahil pag namatay ang magulang mo, hindi mo na maibibigay yan. Iiyak at iiyak ka habang siya ay nakaburol. Pero ano yung iyak mo? Ano ang silbi niyan? So habang may oras pa, give time to the family. Magpamilya, give time to the family with the Lord, ha? Tandaan niyo po, ha? Laging kasama ang Panginoon. Sa bawat lakad ninyong pamilya, kasama niyo ang Panginoon. Yan. Lalo-lalo na pag araw ng linggo. Araw ng linggo, mga kapatid, mga pamilya, sama-samang ibigay ang oras sa Panginoon Diyos. Kahit na kayo ay may asawa na, wala na sa piling ng mga magulang niyo, may mga asawa na kayo, no? Ang oras mo dapat, bago mong pamilya, ibigay sa Panginoon Diyos. Ayan, yan ang pong future eh. Binibigyan tayo ng magandang future ng Panginoon eh. Na lahat tayo nag-aangad ng magandang future. Lord, gusto ko magandang kinabukasan ko. Pero we don't want it. We just pray. So what does matter? Pray ka ng pray. When without work, walang mangyayari. Di ba? Okay? So, tawag ka ng tawag sa Panginoon. So, walang mangyayari. Not everyone calling me Lord, Lord, shall enter the kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, kung sino ang gumagawa ng kalooban. Ano ng kalooban ng Panginoon? Yung oras ng buhay mo, igugol mo kay God. Bawat oras. Diba? When it comes to evangelism, wala kang time mag-evangelize, why not? Sulat ka sa papel. Ibigay mo sa kaibigan mo. Itong church namin, no? Ito si Brad, pa-text naman ninyo. Meron kami mga Bible lesson dito. See? Wala ka tracks na hawak, evangelism tracks, sulat ka sa papel. O sa cellphone nyo ngayon. Cellphone nyo, mag-invite kayo ng mga classmate ninyo. Mga bata ngayon, hindi man lang nagsishare ng daily Bible verse eh. Kaya dapat sinishare yung mga daily Bible verse, mga bata ngayon. Sa mga classmate, hindi sinishare eh. Mas iba pa sinishare. Di ba? Panahon ngayon, mga tao, mas nalulungkot pa sa paghiwalay ng mga artista eh. See? So yun po ang nangyayari sa buhay natin. May oras po eh. Ano po? Samantayin natin mga kapatid ha. Ayan. So we will remember that our hope is there. Sa future may pag-asa ko. Ano yung pag-asa ang inaasahan mo? Yayaman ka? Tatama ka sa ganito? Bento ganyan? Sabi mo? Diba? Yung matatama kayo, nagsusugal ka? Ay walang mangyayari dyan. Ano po? Ano pa? Ito, magyayaman ako. Magkakaroon ako ng bahay na ganito. Lahat po yan na pangarap mo ay hindi mangyayari kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Tandaan mo yan. Ang mga salbahing bata, mga lumalaki, no, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ka ng trabaho at nang mataas ka, hindi ka marunong tumingin kung paano tumulong, mga tumulong sa iyo, di mo inaalala yun, hindi ka uunlad kailanman. Tandaan mo, yayaman ka, sige. Pero hanggang kailan kaya ang oras mo sa mundong ito? Diba? Kaya po, kung gusto mong umaba ang buhay mo, anong sabi ng Panginoon? Diba? See? Children, obey your parents. Yan. Ano pa? Diba? Ipalupot mo ang salita ng Diyos, ibalaban mo ang salita ng Diyos, at dadagdag ang iyong buhay. Ibig sabihin, ang oras mo sa buhay ay para sa Panginoon. At ang oras ay may pag-asa lagi. Dahil hindi natin alam ang pagbalik ng Panginoon. Mamamaya, ang kinabukasan, ay natin sana natin sa langit. So, must have patience. Patience lang po tayo. Galatians chapter 6 verse 9. Ayan, ano sinabi sa Galatians chapter 6 9? Alalahanin muli natin. Ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia naman. Galatians chapter 6 verse 9. Ano sinabi nito? Sabi niya rito, and let us not be weary. Yun. Huwag na kayong mapagod in doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Ayan. Kung hindi ka mga mangimahod, kung hindi ka mapapagod. Kaya po mga kapatid, huwag kayong mapagod magsamba. Hindi ba? Lalo-lalo na yung mga malalapit sa bahay-sambahan. Bakit napapagod pa kayo? Hindi kayo umaalis. Samantala yung mga iba, malalayo, nakakapunta. Ay may sasakyan sila. Ikaw maglalakad ka lang. Bakit? Hindi ka makalakad. Ang lapit-lapit. Tingnan niyo po, di ba? Mas nakakapunta sa mall. Nakakapanood ng mga concert. Dami. Pero pansinin niyo po, may oras sa concert, may oras sa... How many oras ang ginugugol mo sa panonood ng sine? Yung nabanggit ko, may nagbanggit sa akin, rewind. Di ba? Bili ko ng rewind. Ilang oras ka nanood noon?
Bakit hindi mo rewind ang buhay mo? I-rewind mo ang buhay mo, tinan mo, baka may mga mali. Yun, yan, yung mga bagay na rewind kayo yan. Hindi naman natin nire-rewind ang buhay natin sa Panginoon. Ibalik mo ang buhay mo kung ikaw ay napariwara. Ala mo sabihin ko sa inyo, sabi nung isang kausap kanina umaga, sabi niya, pinanalangin ko sa Diyos na buhayin ulit ako. So yun po, diba? Binuhay na tayo. No, alalahanin natin yung mga kapatid. Yan, sabi niya daw, huwag tayo mapagod po ha. Kung may pera ka, huwag kang mapagod sa pagtulong. Tandaan mo yun. No, nag-iimpo ka ng yaman. No po, pag tumulong ka sa feeding program, tumutulong ka, huwag kang mong isipin yung mga binigay mong salapi. Yun ay napunta sa mga dapat ikapupuntahan at ikapupuri ng Panginoon Diyos. Ayan, kung nagbigay kayo ng tag-ibig natin, magbigay ayon sa kinita natin, no po, no? May mga kabataan ngayon, hindi nagigibing. Kasalanan po yun. Hindi ba? May mga baon kayo. Kung wala kayong baon, hindi ka sa magulang, wala akong panggibing. That is the will of God. Then yung desire mo. Desire mo na magbigay. Ayan. Ano po yun eh. Sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay? So, we have 15 minutes more. Must continue to press forward. Yung press on toward the goal. Forget the past and press on toward the goal natin. Okay? Mga bagay na ganon. So, tanong natin. Are you using time to your benefit? Ayun. Ginagamit mo ba ang oras sa buhay mo na ayon sa mga benefit mo? What are those benefits I have? Unang-unang benefit natin. Ano po unang-unang benefit natin? Buhay. See? Buhay tayo. Yan ang benepisyo ng oras eh. Diba? Buhay tayo ngayon. No, nakakangiti tayo, nakaka-smile tayo, nakakakain tayo, nakakalakad tayo, nakakabati tayo. That is the benefit ng buhay natin ngayon. Napakaganda. So, gamitin mo yung oras mo. When you use your time for the Lord, God will give you more time. Opo, bibigyan ka marami ng oras. Do you remember what God has done for you? Do not forget that. No po, those are past already, or about tagal na 33 AD nang si Kristo ay namatay, and we are now in 2024 AD. Tama ba? 2024? Yes. 2024 tayo, di ba? So, take granted sa oras na binigay siya ng Diyos. Huwag mong sayangin ang oras. Kapatid, kaibigan na nanonood ngayon dyan, kapatid, i-share mo ito sa kaibigan mo. Sabi ko nga, huwag niyo sayangin ang oras. Sa mahal mo sa buhay, oras ang tumatakbo. Paano kung matapos ang buhay? Paano ang kaligtasan ng kaibigan mo? Kaligtasan ng anak mo? Kaligtasan ng asawa mo? Kaligtasan ng buong pamilya? Paano? So, gamitin niyo po ang oras. May oras eh. Dad, kailangan mo na maging Kristiyano, kailangan mo magbautismuhan. Ma, kailangan sumunod kay Kristo para mapatawad tayo. Diba? Kailangan natin magpabautismo lahat. Ito yung oras na binibigay natin ng Panginoon. Huwag na natin sayangin ang oras, ma, pa, brother, kaibigan. Huwag mo na sayangin ang oras. So, huwag yung sayangin po ang oras. Yun ang oras na binigay siya ng Panginoon Diyos. Yan ang mga benefits sa atin eh. Nakakapagsalita tayo. Diba? Nakakalakad tayo, nakakapag-share tayo. So yun po, no, oras sa buhay, napakahalaga. Have you learned from the past experience? Yes, we have learned so much from the past experiences. Ano po? Diba? Kung nadapa tayo nung nakaraan, mananatili ka ba nakadapa? Babangon ka. Papagpagin mo lang yung dumi sa paa mo, sa katawan mo, and then walk with God. I will give my time to the Lord because I know when I give my time to God, then God will give me more time. Inyo po, bibigyan ka lagi ng oras ng Diyos eh. Oras na ano? Oras na magawa mo ang gusto mo nang ayon sa Kanyang kalooban. Are you focusing on spiritual things? So this is very important of our life ngayon. Sabi ko nga, 24 hours we have in life. How many hours you focus on spiritual things sa buhay mo? Again, and again, and again, and again, I will tell you this one. How many times you read Facebook? How many times you open your Facebook? How many times you swipe Facebook? How many hours? How many hours you watch TV? How many hours you watch movie? How many hours you talk to your brothers and sisters? Yun yun po. Pero may oras ka ba na share ang Bible? May oras ka ba sinare ang spiritual na bagay? See? So yun po, isang bagay. Oras sa buhay. Kaya lang ko nga, time of our life. Ayan. Now, are you preparing for 20? Ooh, ganda.
oras na po para maganda tayo lagi. No, kailan lang dapat maganda? Every hour of our life. Every hour of our life. Ayan. Maganda tayo. Are you ready to take advantage of the hope that God has supplied? Yun. Ano po? Are you ready? Tanggapin mo na. Kung may mga kaibigan tayo nanonood ngayon dyan at di pa nagiging Kristiyano, kailangan bumangon na. Ano po? Arise and wash your sins away. Be baptized. Give with the Lord. And then, bigay mo ang oras mo, mag-google mo para ikaw ay lumago sa pananampalataya. Tandaan niyo po, every first day of the week, that time of oras ng paglago natin sama-sama. At hindi lamang linggo, araw-araw po sa buhay natin, kailangan tayong lumago. Tandaan niyo po, oras sa buhay. May oras sa negosyo, may oras sa paglakwatsa, may oras sa pagkain, may oras sa pag-aaral, may oras sa trabaho, may oras sa ganito lahat. Pero wag ninyong alisin sa buhay ninyo, sa buhay natin, ang oras para sa Panginoon Diyos. Yan po, nakita natin, now is the time to make things right with God. Ngayon na po, ang oras. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw po ay maraming beses na nagkulang sa Panginoon, it's about time for you to fill it up. Punan mo na po mga bagay na ganyan. Baka matapos ang oras mo sa mundong ito na wala sa piling ng Diyos. Yan po ang ating pinag-aralan sa gabing ito. Kaya po, maraming salamat sa mga nakinig sa atin ngayon. Ano po, ayan, may gita 22 mga po tayo. Ngayon po, nakita po dito natin, may 21 pa po na nakamasid sa atin lahat. Yan po maganda. Ano po? So maraming pong salamat sa inyo. Magpipray muna po tayo bago natin basahin po sa shoutout natin mga bagay na to. Salamat sa Panginoon Diyos sa oras na ito. Ayan. Okay, tayo ay manalangin. Let's pray.